Isang bagong hire na kasambahay sa Bacoor sa Cavite. Mukhang masipag at mapapagkatiwalaan sa una. Pero si ate, mukhang may ibang agenda. Sa Taguig City, isa namang working mom ang naghanap din ng yaya online. Dito po sa area ng Napindan, sakop ng Taguig City, napag-alaman ng resibo na mayroon ding na biktima ng tinatawag na yaya modus. Isang call center agent ang tumatayong complainant. Siya na ho ang magbigay ng detalye. Makakausap natin siya ngayon upang ikwento kung ano po ang nangyari. Nais ko na malaman, paano nyo ho ito nakilala o paano nyo siya hinire? Sa Facebook po, doon po ako nag-post para maghanap ng yaya para sa anak ko po. Yun po, interesado po siya mag-apply. Binigyan niya rin po ako ng assurance na meron siyang valid ID, kompleto po siya. Pagdating ng bagong kasambahay sa bahay nila noong September 2023, nagsipag-sipagan din daw ito agad? Parang narinig ko na ito Nung papasok na po yung asawa ko, napansin niya wala na yung relos sa lagayan namin. Doon na po ako nagsimula magduda kasi po hindi naman kami nawawalan basta-basta ng gamit doon. Ang binabanggit ng biktima, yung relo na ninakaw, ay kinuha ko dito sa watch display box na ito. Dito niya po lagi nilalagay yung mga relos niya po na ginagamit. Nung time po na kukunin niya na para po gamitin pagpapasok siya, wala na po dyan. Nang hindi makita na mag-asawa ang nawawalang relo, kinumpronta na raw ni Lisa ang bago nilang kasambahay pero todo deny naman daw ito. Hanggang sa inalugog ni Lisa ang mga gamit ni ate. Yung relo na yun na binabanggit yung kinuha, na-recover niyo ko kagad? Pinahalongkat ko po sa kanya yung mga damit niya po. Tapos doon po sa bulsa ng tokong na suot niya. Pagkakuha ko po, doon ko po nalaman na nandun sa loob. Ano sabi niya ho? Ba't napunta doon yung relo sa bulsa ng tokong niya? Hindi daw po siya gano'n, nagtatrabaho po siya ng marangal. Pero nung pagkakuha ko na po, wala na po siyang nasabi. Nang mabuking, agad din daw umalis ng bahay ang kasambahay. Sounds familiar ulit Iba naman ang kasambahay blues na naranasan ng isang working mom na si Tess noong April 23 sa Marikina City. Naghahanap po kasi ako sa Facebook ng mga pwedeng kasambahay kasi need nga namin sana ng stay-in. So nag-post ako. Nag-video call pa kami for assurance. Wala namang nawalang gamit kay Tess pero bago pa makarating ang kasambahay sa kanila, bumali raw ito ng 2,000 pesos. Since sa Taguig lang naman siya, ang gusto niya is padala na lang siya ng pamasahe. Ako, pinag-isipan ko muna. So ngayon, sabi ko, sige, since nandito naman na siya, syempre, hindi naman kami umaalis-alis ng bahay. Kung aalis man kami, kasama naman siya. Pagdating sa bahay ng kasambahay, nagpahinga raw muna ito. At pagkatapos ng ilang oras, nawala ng parang bula ang kasambahay. Sa Bacoor City sa Cavite, may yaya di umano na nagpapanggap na kasambahay para magnakaw? Masipag at may kusa ang bagong kasambahay na kinuha ni Sarah. Hindi niya tunay na pangalan pero sa una lang pala ito. Huling-huli sa CCTV kung paano patingin-tingin sa paligid ang kasambahay habang nagwawalis. Maya-maya pa, sinimulan na nitong halugugin ang mga bag na nakasabit sa likod ng pintuan. Nawalang parang bula na ang kasambahay at hindi na nagpakita pa. Pero may dalawa pang nagrereklamo tungkol sa na-hire din nilang kasambahay online. Iisa lang kaya ang kasambahay na kanilang nakasalamuha? Napag-alaman ng resibo na ang mga kasambahay na inirereklamo ni Sarah, Liza at Tess ay, you guess it right, iisa lang! Opo, siya po yan. Opo, siya po yun. Yes po, siya po yung kasambahay na ng scam po sa amin. Iisa lang ngayon ang hiling ng mga biktima. Ang mahuli si Yolanda para hindi na makapambiktima pa. Kasama ang barangay ng Napindan. Nakakuha kami ng tip kung saan nakatira si Yolanda. Base na rin ito sa address na nakalagay sa mga ID na kanyang ipinakita sa mga biktima. Bakay naming makunan siya ng pahayag tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Tinanong natin yung mga magkakilanlan, no? At kanyang nasabi nga na mga apelyido na yan ay meron dito sa area na ito sa Purok 5 na pumipirmina sa Cavite. Pero meron pa tayong isang information na may tinitirahan din po sa isa sa barangay dito sa Taguig. Pagkatapos nating makumpirma na hindi na roon umuwi o naglalagay itong inireklamong babae sa area ng Napindan, mayroong pang isang binigay na impormasyon ng Special Operations Group ng Barangay Napindan. Matapos ang ilang araw na pag-iikot, nakakuha ng lead ang team ng resibo na nakatira raw si Yolanda sa Barangay Lower Bicutan sa Taguig City. Kinumpirma ng mga residente na naging kapitbahay nila si Yolanda. Ay, ano po yan? Taga Mamali. Saan yun? Doon po sa kabila. Ayun po. Itinuro nila sa amin ang dating asawa ni Yolanda pero ayon sa kanya,
matagal na raw silang hiwalay. Po, asawa ko yan po, iwalay na po kami ng magdadalawang taon na po. Ang huling sabi niya po sa akin, nasa daw siya, Cavite. Wala nang bakas ni Yolanda. Pero kahit nowhere to be found, may paraan pa rin para makamit ang hustisya. May 6, 2024, sinamahan ng resibo si Sarah sa Fiscal ng Bacoor sa Cavite. Yung kaso nga na sinampa sa laban dun sa kasambahay is qualified theft. Ito ay may pagkakakulong na mula from 12 years and 1 day to 20 years. Tips lang namin sa mga kumukuha ng kasambahay online, kilalanin po natin mabuti yung tao at huwag na po tayong kumuha sa mga online. Sa ngayon, kahit nowhere to be found ang akusado, gumugulong na ang batas para mapanagot siya. Oras na matuntun siya ng mga otoridad at mapatunayang nagkasala. Naharap siya sa mahigit 12 taon na pagkakakulong.